Pasensya na ako kayo, nagugulat ako lagi. At may bisita ako na naiihi ako. May bisita ako para tulungan tayo sa pag-discuss ng, alam nyo ba, okay? Tawagin natin ang ating bisita from Japan! Boss Vic? Ay, hindi. Sino to? Wow. Konnichiwa. Konnichiwa. Hello, arigato. Hai! Hai. Atoy-san. Atoy-san. Oh. Dong Atoy, Dong Atoy. Emoy-san. Biskuit? Oh! Dong Atoy. Dong Atoy. Oh. Nice to meet you. Hai. 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 It's an honor to be here. Yan. I am Ajinomoto. Ha? Ajinomoto. Ajinomoto. Yeah. Ah, wala nga. Hey, good, good. At ikaw ba ang makakasama ko para ituro sa ating mga kababayan? Ang, ano ba title ng alam nyo ba natin? I don't understand what you're saying. You are selling me to those people? No. Teka lang ha. Kaya ko yan. Totoo to. You want me to slice inutan? I'm already circumcised. Okay. Don't What? don't lose my temper. You don't need to lose your temper. Okay. You need to focus. Hi. Say hi to our friends here. Hello. Second pro. Ha? Hello. Ha? I am Ajinomoto. Hello. Every time you use the tak. It's Ajinomoto. Yeah, me. Okay, so ano ang title ng ating alam nyo ba? I don't know. There! Well, There! I will read. You read. I'll Okay. explain. Magandang umaga, hapon, tanghali sa inyo lahat. Ako punta dito para samahan ang masyado sikat sa aming lugar Uy, sa Japan, saan ka sa Japan? Sambales. こんにちは。 Bakit? Ikaw tawa. Okay. Ikaw gusto ka fight? Gapan yung gapan! Hindi, maisiya yun, Raul! Asa pa? Wag ikaw ang subok ake, ha? Ako galit! Huwag ikaw galit! Halika! Wah! 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 Parang ikaw yung lumabas sa Olympics, ha? Ha? May tunog, ha? Siyempre, totoo aki sa data. Ha? Yung ba sa data, potent? Aki tulis sa data. Nakailan tusok na sa data mo? Di ko bilang. Sa dami. Talika na dito na tayo sa alam nyo ba? Okay, aram nyo ba? Aram nyo ba? Kaya? Na ang topic namin ngayon, the meaning of excessive sugar in your body. May mga kahulugan pala na nagpapakita ng symptoms ang ating katawan na sumusobra na sa sugar content yung ating dugo. Okay? So, ito ang mga pwedeng maging sakit pag sumobra tayo. Hindi lang diabetes. Kaya gusto namin itapik to for you to know. Alam nyo ba? Okay, go! Common knowledge para sa lahat na ang mataas na sugar sa katawan ay nagre-resulta ng diabetes. Common na yun. Pero maaaring hindi aram ng marami na mayroong ito sinisira sa ating katawan at karusugan. So, hindi lang basta diabetes ang maging sakit pagka sobra tayo sa sugar. Sige. Narito ang ibang kahulugan o resulta sa pagkakaroon ng mataas na sugar sa katawan. Number 1. Ang sobra sugar sa brain o utak ng isang bata ay nagre-resulta sa pagkakaroon ng ADHD. Oh! Ano yung ADHD? Attention
deficit hyperactivity disorder. Kaya, Ang isang bata na may ADHD ay karaniwang nakikitaan ng sobra-sobra, kalikutan, pagkamadaldal, at hindi napipirmi sa isang lugar. kaya mga nanay, tatay, lalong-lalo na yung may mga bagong anak pa lang na sanggol, iwasan po ang sobrang asukal. Kaya nga lagi kong pinapaalala, huwag patitikimin ang mga bata hanggat hindi pa tumutungtong ng 3 taon, huwag patitikimin ng matamis sa dila. Dahil pag nakatikim ng matamis sa dila ang bata, ang matatandaan niya yung taste na masarap, yung matamis lang, at hindi nyo na siya matuturoang kumain ng matabang na pagkain katulad ng gulay. Huwag ding tuturuan ng mga bata na makakain ng candy muna. Hindi lang ipin ang kanilang sinusira, kundi tumataas din ang sugar level. At mapapansin nyo, kapag ang bata, baby pa lang, umabot ng 3 taon at malakas sa sugar, posibleng magkaroon ng ADHD. Oh, May natutunan? Okay, number 2. Kaya pala bata parang kiti-kiti. Oo, Marikot. malikot. Sige, Ikaw ba malikot ka ng bata ka? Mabait. Mabait. Sino malikot? Aki kuya. Sinong kuya? Kuya Pablo. Si Bandy? Pablo Jr. Ako. Number 2. Ang sobrang sugar naman sa brain ng mga nakakatanda Yung kanina sa bata yun, ha? Ito, ay nakakatanda. tinatawag na dementia at Alzheimer's disease. Oh, yun! Tuloy mo. Ito ay dahil ang sobrang sugar ay nagiging build-up na tinatawag na amyloid plaques sa utak na nagiging dahilan ng Alzheimer's. Ang diet na mataas sa sugar ay nagpapababa ng cognitive function at problem sa memory ng mga nakakatanda. So, pag sinabing nakakatanda, ito ha, pakinggan nyo maigi, 40 anyos pataas, dapat ho actually, dapat all level. Dapat talaga eksakto lang yung sugar. Once na mataas ang sugar, nagdudulot ito ng plaques, yung amyloid plaques, na parang buo-buong sugar sa brain na nagre-resulta ng cognitive malfunction. Ano yung cognitive? Cognitive is function ng brain. Dahil may asukal doon, anong nangyayari? Hindi makaayos ng memorya. So, ang sobrang sugar ay pwedeng magdulot ng memory loss. Dahil hindi makadaloy ng maayos ang electrolytes at dugo sa utak natin, so pati ang memorya bumababa. So, yan po ang ikalawa na pwedeng gawin ng sobrang asukal, sa paggamit ng sobrang asukal. Number 3. Number 3. Sobra sugar ay nagre-resulta din sa pagkakaroon ng glaucoma. Glaucoma, yan po ay problema sa mata. Ito ay tinatawag na neovascular glaucoma na ang sanhi ay pagkakaroon ng diabetes. So, isa po sa mga dahilan ng glaucoma dahil ikaw ay diabetiko, mataas ang sugar content o blood glucose. Ang mataas na sugar level ay nakakasira ng blood vessel ng retina na kalaunan ay nagiging dahilan na pagkakaroon ng bagong abnormal na blood vessel. Kapag ang bagong blood vessel ay lumaki sa iris, nagre-resulta ito ng dagdag na pressure sa mata at pagkakaroon ng glaucoma. So, sa naka-attend na sa akin ng Health Forum, pinapaliwanag ko madalas ito. Kapag diabetiko, malapot ang dugo dahil mataas ang sugar. Dahil mataas ang sugar, malapot ang dugo, hindi makadaloy sa pinakamaliit na ugat sa himaymay ng mata na tinatawag na retina. So dahil hindi makadaloy, gumagawa ang ating katawan ng panibagong ugat na namamagang blood vessel na nakakarating sa iris na nagre-resulta ng glaucoma. Okay? So Totoo iwasan. yun? Number 4. Totoo yun? Totoo. Oh, wag ikaw roko sa kanila, ha? Ako galit. Dapat. Hindi ko sila totoo. roko, tol. Okay. Number 4. Kung napapansin mo na mabilis. 4. Patawad. Sorry. Sorry yan. Pag kami mga Hapon nagkasala, kami putol kamay. Daliri lang. Ako, kasala. Putol kamay. Gusto ka? Agwa. Kita nila. Ayaw. Para patunay, kami tapang. Okay. Gusto ka? Putol Junjun na lang. Ayaw. Tuloy tayo basa. 4.
Ang sobrang sugar na makikita sa ngipin ay tinatawag na cavities. Oh. Sa loob lang ng 20 segundo, Naku, 20 seconds. pagkaraan na mag-consume ng sugar, ito ay humaharo sa bakterya Oh. na nakaabang sa bibig Uy! at bumubuo ng acid Ala. na sumisira sa ngipin. Oh. Sa katagalan, sinisira nito ang enamel na nagiging cavity. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga taong talagang mahilig sa matamis ever since, mabilis masira ang ipin. Pakinggan nyo maigi ha. May bakterya ba ang ating bibig? Meron. Actually, yung bakterya na yan, good naman yan eh. Nag-iintay po yan ng mga pagkain na ipapasok natin sa bibig, tutulungan niyang i-digest. Ngayon, ito problema. Pag ang ipinasok mo, mataas ang sugar level, gustong-gusto yun. Nung 20 seconds lang na mababad, yung sugar na yon, didikit na yung bakterya doon. Pag dumikit yung bakterya doon, mamamahay sila sa ipin. Sisirain ngayon yung enamel. Kaya po nagkakaroon ng cavities sa ating mga ipin. Kaya anong suggestion? Once you eat sweet, make sure mag-rinse kayo ng mouth o inom kayo, mumog, tapos diretso lunok. Yak. Okay, mumog, luwak. Ganun, ha? Bahala kayo kung anong gusto nyo. Basta linisin, mag-rinse lagi. That's why, lagi natin sinasabi, don't forget to drink water. Kasi once na mababaran, listen, 20 seconds lang mababad yung sugar. Magiging cavity na yan. Next, number 5. Number 5. Kung napapansin mo na mabilis at kumulubot ang balat mo, Ayan! Ayan na yun. Yung ano natin kanina, teaser. Kumukulubot na yung balat. Wrinkles. isa rin ang sugar na maaaring dahilan nito. Bakit? Dahil ito sa process na kung tawagin ay glycation. 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 Okay? Sa proseso ng glycation, ang sugar molecule ay dumidikit sa protein, Aha. lipids, or nucleic acid. Okay. Ang resulta nito ay tinatawag na advanced glycation na siyang sumisira sa collagen Yun! at elastin fiber ng balat Correct. at nakikita sa mabilis na pagtanda nito. Ang sobrang sugar din na ito ay maaaring maging dahilan ng acne at psoriasis. Naku, kita nyo? So, ang sugar talaga ay hindi maganda sa kalusugan dahil pati ang balat. Pag sobra ang sugar mo, di ba may protein din tayo sa loob ng katawan. Hahalo yan doon. Sanhi para sumira ng collagen para sa elasticity ng balat natin. So, yan ang ginagawa ng sobrang sugar. Number 6. Naapektuhan din ang mataas na sugar ang pagtulog at ang resulta ay insomnia. Yan. Totoo yan kasi nagiging active. Dahil sa sugar, nagiging active pa yung brain. So, imbis na magpahinga na siya, ayaw niya pang magpahinga. Next. Nagagawang stimulate ng sugar ang utak ng tao na nagre-resulta sa hindi maayos na pagtulog Correct. na maaring humantong sa insomnia. Aha. Ang sobrang pagkonsumo ng sugar Hoy. ay pwede humantong sa pagtaas ng timbang Pagkabigat. ng isang faktor sa pagkakaroon ng sleep apnea. Yan. Kaya we suggest no, yung pagkain ng sweets o mataas ang sugar, kailangan po limitahan nyo hanggang alas 8 lang ng gabi. Kung kaya nyo yun, tapos magbalaw kayo ng water, babagsak na yung sugar level para sa oras ng tulog mo, mababa na yung sugar level mo, hindi na i-stimulate yung brain mo para hindi ka makatulog. Alright? And number 7, last. At Ito na, ang ito na. sobrang sugar Ayan sa na. iyong system ay nagre-resulta naman sa cancer. Ayan na mga kaibigan, ito yung pinaka talagang gustong-gusto kong marinig nyo. Ayaw nyo huminto sa sugar, ito na, game. Ano pwede niyang gawing sakit? Cancer. Bakit? Cancer. Ang sugar per se ay hindi isang carcinogen o cancer-causing substance. Hindi yung sugar ha. Oh. Ngunit ang sobra-sobrang pagkonsumo nito, Ayan. lalo na ang mga dagdag na sugar sa mga process na inumin at pagkain ay nagiging dahilan ng obesity na isang malaking risk factor sa pagkakaroon ng cancer. At kahit saan po kayo mag-research, alam niyo naman na ang favorite food ng cancer cells ay glucose
o sugar. Okay. Dapat din malaman ng lahat na ang addiction sa sugar ay 8 ulit na mas powerful kung ikukumpara sa paggamit ng cocaine, kaya dapat maging maingat sa paggamit nito. Nakita nyo? 8 times more powerful than those who are addicted to cocaine, ang sugar. So, kailangan aware yung mind mo. Teka lang, sugary ito. Kasi hindi nyo nalalaman na yung content niya na sugar, yun yung nag-i-stimulate sa brain mo para mas mag-crave ka pa sa sugar na pwedeng ikahina ng ating katawan at magkaroon ng iba't ibang karamdaman. So, yan po ang paalala namin sa inyo. Alam nyo ba ngayon na hindi masamang kumain ng sugar at sugary foods and drinks? Kailangan lang lagyan ng tamang limitasyon dahil kapag sobra, siguradong pwedeng makasama. Natutunan niyo yan dito lamang sa ating Alam Nyo Ba? Palakpakan naman. May natutunan ba? Salamat sa Diyos. Okay.